Sa taas ng kabundukan, isang nayon ang patuloy na pinapahirapan ng walang humpay na pag-atake mula sa isang S-rank na Fenrir, kaya napilitan silang ubusin ang kanilang ipon upang kumuha ng isang S-rank na pangkat upang talunin ito. Ang mga miyembro ng Flaming Dragonfang ay kabilang sa pinakamalalakas na adventurer sa mundo, bawat isa ay may natatanging kakayahan. Ngunit si Kurt ay nagkubli sa likod ng isang pader, desperadong iwasan ang anumang pinsala. Gayunpaman, nang lumitaw ang Fenrir, siya agad ang tinarget nito, dahilan upang siya ay matangay sa ere. Sa kanyang pagbagsak, naghanda ang natitirang miyembro ng grupo upang lumaban. Iniutos ni Gulnova, ang kanilang pinuno, kay Bandana na pigilan ang halimaw, kaya inilabas niya ang kanyang alambre at ibinalot ito sa Fenrir. Gayunpaman, napakalakas ng nilalang at inihampas siya sa isang pader. Sa kabutihang palad, may kasama silang manggagamot, kaya agad siyang gumaling at bumalik sa laban. Itinali niya ang sarili sa isang puno, nagbibigay kay Gulnova ng perpektong pagkakataon upang salakayin ang ulo ng Fenrir. Tumalon siya sa ere at sinunog ang halimaw gamit ang apoy ng kanyang mahiwagang espada. Nagdiwang ang mga taga-nayon sa pagkatalo ng Fenrir at, sa kabila ng kanilang kahirapan, naghanda sila ng isang piging bilang pasasalamat sa grupo. Gayunpaman, hindi matanggap ni Gulnova ang pangit na pagkain at inutusan si Kurt na ipagluto siya ng isang maayos na hapunan. Hiniling din ni Bandana na gumawa siya ng isang espesyal na putahe, dahil ito na ang kanilang huling pagkakataon upang matikman ang luto ni Kurt. Hindi lubos maunawaan ni Kurt ang ibig nilang sabihin, kaya tumingin siya kay Gulnova para sa paliwanag. Sinabi ni Gulnova na simula ngayong araw, tinatanggal na siya sa grupo. Nalilito, tinanong ni Kurt kung may nagawa siyang mali, ngunit ipinaliwanag ni Gulnova na hindi ito tungkol sa kanyang nagawa, kundi sa hindi niya nagawa. Bagamat si Kurt ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay, wala siyang silbi sa labanan. At dahil 4 lang ang maaaring miyembro ng isang grupo, kung nais nilang lumakas, kailangan nilang palitan si Kurt ng isang makapangyarihang salamangkero, isang taong kayang lumaban ng mag-isa. Nagmakaawa si Kurt na hayaan siyang manatili, ngunit sinipa siya ni Gulnova sa tiyan, sawang-sawa na sa kanyang pagrereklamo. Hindi na siya kailangan, at iyon na ang katapusan ng usapan. Kinabukasan, umalis si Kurt mula sa nayon, walang direksyon at walang pera. Matapos ang ilang oras ng paglalakad, narating niya ang lungsod ng Simala, ngayon ay halos wala nang natitirang barya. Dahil desperado ng makahanap ng trabaho, napansin niya ang isang ahensya ng paggawa at nagdesisyong subukan ito. Pumasok siya at sinalubong siya ng receptionist, na nagtanong kung naroon siya upang kumuha ng tauhan o maghanap ng trabaho. Ipinaliwanag ni Kurt na nangangailangan siya ng trabaho, kaya sinabi ng receptionist na kailangan muna niyang dumaan sa isang panayam at pagsusulit sa kakayahan. Humingi siya ng ilang pangunahing impormasyon, pangalan, edad, at pinagmulan. Kaya sumagot siya na siya si Kurt Rockhans, 15 taong gulang, mula sa Haste Village sa Shin Mountains. Nagulat si Kershel, dahil hindi pa siya nakarinig ng isang nayon sa mga kabundukang iyon, ngunit nagpatuloy siya at tinanong tungkol sa karanasan ni Kurt sa trabaho. Ipinaliwanag ni Kurt na dating miyembro siya ng Flaming Dragonfang, ngunit ang kanyang papel ay limitado lamang sa mga gawaing bahay at bigla na lang siyang tinanggal. Labis na nagulat si Kershel nang malaman niyang dating miyembro si Kurt ng isang S-rank na grupo. Kahit na maliit lamang ang kanyang kontribusyon, ang pagkakaroon ng pangalan ng grupong iyon sa kanyang aplikasyon ay tiyak na makakatulong upang makahanap siya ng bagong trabaho. Labis na nabunutin ng tinik si Kurt nang marinig ito. Ngayon, ang tanging natitira na lamang ay ang tapusin ang pagsusulit sa kakayahan upang matukoy ni Kershel ang kanyang mga lakas at kahinaan. Sa mundong ito, ang kakayahan ay isang banal na biyaya mula sa Diyos. At kung suswertehin si Kurt, maaaring matuklasan niya ang isang nakatagong talento sa araw na ito. Ang mga kakayahang ito ay inuuri mula G-rank hanggang triple S-rank, at napakalaki ng agwat sa pagitan ng bawat antas. Ang isang may D-rank na kakayahan sa espada ay mahihirapang iwas-iwas ito, habang ang isang may A-rank na kakayahan ay kayang hamati ng bato ng walang kahirap-hirap. Naroon si Kurt, sabik na malaman kung mayroon siyang natatagong talento. Ngunit agad nawala ang kanyang kasiyahan nang makita niyang ang lahat ng kasanayan niya sa pakikipaglaban ay nasa pinakamababang antas, G-rank. Maliwanag na hindi siya kwalipikado para sa isang trabahong may kaugnayan sa labanan, kaya't agad na gumuho ang kanyang pag-asa. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ni Kershaw na baka magaling siya sa isang kasanayang pangkalakalan, tulad ng alchemy o panday. May isang problema lang, wala ang teknisyan na nangangasiwa ng mga pagsusulit na iyon sa ngayon. Kaya't kailangan bumalik ni Kurt sa susunod na linggo para sa kanyang pagsusulit. Sinabi niya na hindi siya magtatagal ng ganoon katagal dahil wala siyang sapat na pera para makaraos,
kaya kailangan niyang makahanap ng trabaho ngayon din. Naiintindihan ni Kershil ang kalagayan ni Kurt, kaya't hiniling niyang subukan nitong buhatin ang isa sa mga sako ng buhangin sa tabi. Sinubukan ito ni Kurt, at nang inilagay niya ang kanyang mga kamay sa sako, nakaramdam siya ng kakaibang sensasyon, parang may kaunting mana na nawala sa kanya. Gayunpaman, nagawa niyang buhatin ito, kaya't inisip ni Kershil na maaari siyang magtrabaho sa konstruksyon. Ipinaliwanag ni Kershil na kasalukuyang naghahanap ng mga manggagawa ang Margraviate ng Tron upang tumulong sa muling pagtatayo ng mga pader ng lungsod. Sa kanyang sulat ng rekomendasyon, hindi dapat mahirapan si Kurt sa pagkuha ng posisyon doon. Nagpapasalamat sa kanya, hindi na nag-aksaya ng oras si Kurt at agad na nagtungo sa Margraviate upang magpakilala. Makalipas ang kaunti, binasa ng tagapamahala ang liham ni Kurt na humihiling na magtrabaho roon. Ngunit hindi sapat ang lakas ng katawan ni Kurt para sa gawaing pangkonstruksyon. Gayunpaman, dahil kulang siya sa mga manggagawa, nagpasya siyang bigyan ng pagkakataon si Kurt. Inutusan siyang humalo ng semento at gamitin ito upang ayusin ang pader, at ang kanyang sahod ay ibabe sa dami ng matatapos niya. Sinabi ng tagapamahala na babalik siya mamaya upang suriin ang progreso ni Kurt, at binigyang babala siya na kung hindi man lang siya makakagamit ng kalahating bar aisles ng semento sa loob ng 3 oras, mababa ang magiging bayad sa kanya. Nakaramdam si Kurt ng pagnanais na magtanong dahil hindi man lang binanggit ng tagapamahala ang tungkol sa pagbuhos ng mana sa semento upang mapatibay ito. Ngunit pinili niyang manahimik, iniisip na marahil ay isang bagay ito na alam na ng lahat. Gayunpaman, nagulat siya na kalahating bar aisles lang ng semento ang pang-araw-araw na kota, tila napakadali nito. Kaya't nagpasya siyang gumamit ng mas maraming semento hanggat maaari bago bumalik ang tagapamahala. Nang bumalik ang tagapamahala, nagulat siya nang makita niyang natapos na ni Kurt ang isang buong bahagi ng pader. Humingi ng paumanhin si Kurt, sinabing maaari pa sana niyang tapusin ang iba, ngunit naubusan siya ng semento sa kalagitnaan. Halos hindi makapaniwala ang tagapamahala na nagawa talaga ni Kurt na kumpunihin ang higit sa 1/4 ng kanlurang pader. Interesado, tinanong niya kung paano nagawa ni Kurt na maabot ang itaas. At walang pakundangang ipinaliwanag ni Kurt na basta niya lang itinapon ang semento pataas at ginamit ang isang patpat upang pantayin ito. Sa normal na pagkakataon, maaaring akusahan ng tagapamahala si Kurt ng pagsisinungaling, tila imposible ang ganoong pahayag. Ngunit dahil malinaw na nagawa ito ni Kurt, walang doubt ang nagsasabi siya ng totoo. Dahil sa pagkamangha, tinanong ng tagapamahala kung gaano katagal balak manatili ni Kurt. Nang sumagot si Kurt na 1 linggo lang niya kailangan ng trabaho, nakahinga ng maluwag ang tagapamahala. Sinabi niyang sapat na ang nagawa ni Kurt para sa araw na iyon at maaari na siyang umuwi, dahil wala siyang sapat na pera upang bayaran siya ng buo. Iniabot niya kay Kurt ang isang maliit na supot ng pera at nangakong ipapadala ang natitira sa pamamagitan ng guild. Nagulat si Kurt dahil kahit ang maliit na supot na iyon ay naglalaman ng mas maraming pera kaysa sa anumang kinita niya noon habang kasama ang hero party. Sa mga sumunod na araw, patuloy siyang masigasang nagtrabaho sa pagkukumpuni ng pader, hanggang sa bigla na lang siyang sinabihan ng tagapamahala na tinatanggal na siya sa trabaho. Lito, tinanong ni Kurt ang dahilan, at ipinaliwanag ng tagapamahala na ang pagsasaayos ng pader ay inilaan upang magbigay ng trabaho sa mga mahihirap. Ngunit dahil sa sobrang bilis ni Kurt, kung magpapatuloy siya sa trabaho, wala nang matitirang trabaho para sa iba. Wala siyang sama ng loob kay Kurt, ngunit batay sa kanyang nakita, madaling nasa double S rank, o baka triple S rank pa, ang kakayahan ni Kurt. Kaya't naniniwala siyang mas makabubuti para kay Kurt na maghanap ng mas angkop na trabaho. Ibigay niya kay Kurt ang natitirang bayad bilang kabayaran sa biglaang pagtanggal at pagkatapos ay umalis. Ngunit, maling-mali ang pagkaintindi ni Kurt sa sitwasyon at inisip niyang nais lang siyang tanggalin ng manager dahil siya ay masamang manggagawa. Pumunta siya pabalik sa ahensya at nakipagkita kay Kershil upang sabihin na siya ay tinanggal, at kinakailangan pa ng ilang araw bago masuri ang mga katangian ni Kurt sa kalakalan. Habang nagsasalita sila, narinig nila ang ingay sa harap ng desk, at mukhang may isang babae na nanghihikayat ng tao. Ngunit sinabi ng receptionist sa desk na walang tatanggap sa kondisyon ng kanyang alok. Gayunpaman, patuloy na pinipilit ng babae ang receptionist na maghanap ng tao, at nagsisimula ng makaakit ng atensyon dahil sa ingay na kanyang nililika, kaya't pinasya ni Kershil na lumapit at alamin kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ng kasamahan ni Kershil na ang babae ay naghahanap ng minero upang maghukay sa isang hindi pa natutuklasang bundok, ngunit tumanggi siyang magbigay ng paunang bayad, at nagsabing magbabayad lamang siya kung magtatagumpay ang paghuhukay. Pumayag si Kershil na walang sinuman ang tatanggap sa ganitong mga kondisyon,
kaya't tinangka niyang kumbansihin ang babae na kumuha ng mga namumuhunan upang mag-develop ng minahan. Ngunit sinabi ng babae na hindi niya kayang gawin iyon dahil kung hindi niya mababayaran ang mga buwis bago magtapos ang linggo, magkakaroon sila ng countermine. Dumating si Kurt at sinabi na handa na siyang tanggapin ang trabaho. Sa kanyang baryo, tumulong siya sa paghuhukay sa minahan, kaya may sapat siyang karanasan. Nagtanong si Kersel kung talagang nais ni Kurt tanggapin ang trabaho, at binalaan siyang ang kontrata ng babae ay maaaring mag-iwan sa kanya ng walang bayad. Bago makasagot si Kurt, ininterrupt siya ng babae at inamin na sana'y makahanap siya ng isang matipuno at malakas na duwende kaysa sa isang payat na lalaki. Pakiramdam niya'y may kasalanan siya sa pagtatalaga ng ganitong trabaho kay Kurt. Ngunit ang sinumang duwende ay maghihingi ng hindi bababa sa 10 pilak na paunang bayad, kaya't dahil wala siyang ganoong halaga, napilitan siyang tanggapin si Kurt. Habang umaalis sina Kurt at ang babae, nakaramdam ng awa si Kersel na pinayagan niyang tanggapin ni Kurt ang trabaho dahil malamang hindi ito sulit sa oras. Sa totoo lang, iniisip niyang mas mabuti pang magtrabaho na lang si Kurt sa isang bahay aliwan. Habang nagpapalipas siya ng oras tungkol kay Kurt, tinawag siya ng kasamahan at sinabi na may bagong bank transfer na dumaan. Ayon, ito raw ang natitirang bayad na ipinangako ng manager bilang kabayaran sa lahat ng trabahong ginawa ni Kurt sa pader. Inaasahan ni Kersel na ilang pirasong pilak lang ang matatanggap, ngunit ito pala ay isang tseke na nagkakahalaga ng 200 ginto, at napakalaking halaga nun. Ang pagkakaalam na kumita si Kurt ng ganoon kalaki ay nag-iwan sa kanya ng pagkabigla kaya't nadapa siya sa mga sako ng buhangin sa sahig. Agad siyang binanggit ng kanyang kaibigan na mag-ingat siya. Hindi ito ordinaryong mga sako ng buhangin kundi mga espesyal na kasangkapan para sa pagsukat ng kapasidad ng mana. Ang mga ito ay nagiging mabigat kapag hinawakan ng isang tao na may malalaking imbakan ng mana. Ang karamihan ng mga ordinaryong tao ay hindi nito naaapektuhan, kaya't madali lang para kay Kersel ang magbuhat ng isa. Ngunit naaalala niya kung paano nahirapan si Kurt na ilipat ang parehong sako ilang araw lang ang nakalipas, kaya't nag-aalala siya kung talaga bang kasing average siya tulad ng inaakala. Samantala, papunta sina Kurt at Yulia sa kagubatan upang makarating sa kanyang campsite. Ngunit nang dumating sila, medyo nag-aalala si Kurt dahil isang tent lang ang nandoon. Sinabi ni Yulia na sapat na ang tent para matulog silang dalawa, ngunit sinabi ni Kurt na hindi siya makakatulog kapag natutulog siya sa tabi ng isang magandang babae tulad ni Yulia. Nang marinig ni Yulia ang sinabi ni Kurt na cute siya, nagalit siya dahil akala niya tinutokso lang siya ni Kurt. Ngunit sinabi ni Kurt na talagang tingin niya ay cute siya. Napagtanto ni Yulia na tapat si Kurt, kaya't binigyan siya ng isang patatas para sa hapunan. Hindi ito marangya, isang pinakuloang patatas lang. Ngunit matagal na simula nang may nagluto para sa kanya, kaya't labis niyang pinahahalagahan ang magandang gawain. Nagpapasalamat din siya na si Yulia ay nakaupo at kumakain kasama niya, lalo na't ang mga dating kasama niya sa hero party ay hindi kailanman pinapayagan siyang makisalamuha sa kanila habang kumakain. Nang gabing iyon, natulog sina Kurt at Yulia, ngunit nahirapan matulog si Kurt dahil natutulog si Yulia sa kanyang mga underwear. Hindi siya makakatulog sa tabi niya, kaya't nagdesisyon siyang lumabas ng tent at matulog na lang sa labas. Nang umalis si Kurt sa tent, binuksan ni Yulia ang kanyang mga mata dahil nagkunwari lamang siyang natutulog. Sinasadya niyang humiga sa kama ng nakapanti upang makita kung si Kurt ba ay isang tao na mang-aabuso sa kanya habang natutulog, ngunit ngayon ay alam niyang mabuti siyang tao. Kinabukasan, lumabas si Yulia mula sa tent at nakita si Kurt na natutulog sa ilalim ng puno, kaya't nakaramdam siya ng kaunting guilt dahil pinatulog niya ito sa labas. Ngunit napansin niyang naayos na ang kanyang jacket. Nagising si Kurt sandali pagkatapos, kaya't tinanong niya kung siya ang nag-ayos nito, at kinumpirma niyang siya nga. Talagang namangha si Yulia sa kasanayan ni Kurt sa pananahi at nagsimulang magtaka kung magiging magaling siya sa pagmimina, ngunit huli na upang humanap ng kapalit, kaya't mas mabuti nang magsimula na sila. Tinanong ni Kurt si Yulia kung nakapili na siya ng lugar para magsimula ng pagmimina. Ngunit balak lang niyang maghukay sa mga random na lugar at manalangin na makakita ng mga mahahalagang ore. Sinabi ni Kurt na hindi siya makakakita ng anumang bagay kung ganoon ang paraan ng paghahanap, at may alam siyang mas epektibong paraan. Dinala ni Kurt si Yulia sa isang bahagi ng bundok, at pagkatapos magmasid ng kaunti, nakakita siya ng isang bato na puno ng mga hiyas. Namangha si Yulia dahil natuklasan ito ni Kurt ng napakadali, ngunit sa loob lamang ng ilang minuto, nahanap ni Kurt ang bawat isang hiyas sa bahaging ito ng bundok. Hindi makapaniwala si Yulia. Kung maibebenta niya ang lahat ng mga hiyas na ito, maaaring mabayaran na ang kanyang utang. Gayunpaman, ipinaalam ni Kurt sa kanya na hindi niya ito maaaring ibenta. Naiintindihan ni Yulia ang punto niya.
Dahil si Kurt ang nakakita ng mga ito, ibig sabihin ay siya ang may karapatan sa kita, ngunit hindi yun ang layunin niya. Ang ibig niyang sabihin ay magiging mas mahalaga ang mga hiyas kung babaguhin niya muna ang mga ito sa mga magic crystals. Tama si Kurt tungkol doon, ngunit sinabi ni Yulia na may 10th lamang na mga manguukit sa buong kaharian na bihasa sa paggawa ng magic crystals mula sa mga hiyas. Ngunit habang nagsasabi siya ng lahat ng ito, natapos na ni Kurt ang paggawa ng isang hiyas bilang magic crystal. Hindi makapagsalita si Yulia dahil hindi lamang si Kurt ang lumikha ng magic crystal, kundi nagawa niya ito agad, samantalang ang pinaka-experienced na mga mage ay kailangang gumugol ng isang oras para makagawa ng isang magic crystal. Pagkatapos tapusin ni Kurt ang paggawa ng mga magic crystals mula sa mga hiyas, pumayag siyang ipahiram kay Yulia ang mga ito upang ibenta. Kaya't umalis siya habang si Kurt ay nanatili sa bundok upang tapusin ang ilang bagay na nais niyang matapos. Dumaan si Yulia sa customs agency ng syudad at ipinaalam na balak niyang magbenta ng mga magic crystals sa Royal Capital. Ngunit dahil sobrang mahalaga ang mga magic crystals, tinanong ng gwardya kung saan niya nakuha ang mga ito. Hindi nais magbigay ng anumang detalye, ipinakita na lamang ni Yulia ang kanyang Royal Family Emblem na nagpatigil sa mga tanong. Isang bluff ito dahil tumigil na siya sa pagtatrabaho para sa Royal Family at nakalimutan lamang nilang bawiin ang kanyang emblem, ngunit naging epektibo pa rin. Pinayagan siya ng customs agent na gamitin ang teleportation circle upang makapunta sa kabisera. Pagdating doon, pumunta siya sa tindahan ng isang matandang kaibigan at sinabi kay Mimiko na may mga magic gems siyang nais ibenta. Binantayan ni Mimiko ang mga crystals, at sa una, mukhang wala namang espesyal na halaga ang mga ito. Ngunit nang masusing tignan, napansin niyang may 10 beses na higit na mana ang laman ng mga ito, kaya't bawat crystal ay may halagang 10 ginto. Laking gulat ni Yulia, lalo pat ibinigay sa kanya ni Kurt ang 50 nito. Nang walang abala, iniabot ni Mimiko ang isang pouch na may 500 ginto. Ngunit bago umalis si Yulia, may dalawang mahalagang kondisyon si Mimiko. Una, iginiit niyang kailangan sumang-ayon si Yulia na ibenta lamang ang mga ganitong crystal sa kanyang tindahan. Matapos lahat, kung ang mga ganitong makapangyarihang crystals ay ipapakalat ng walang pangangalaga, maaari itong magdulot ng sakuna. Pangalawa, tinanong niya kung sino ang gumawa ng mga crystals. Tinanggap ni Yulia ang unang kondisyon, ngunit ipinaliwanag na hindi niya kayang ibunyag ang pangalan ng gumawa ng mga crystals kay Mimiko, maliban kung makuha muna ang permiso ng gumawa. Dahil si Mimiko ay isang court mage ng royal family, sinubukan niyang gamitin ang kanyang autoridad, at humiling na ibigay ni Yulia ang mga detalye ng misteryosong mage. Ngunit hindi na nagtatrabaho si Yulia sa ilalim ng korona, kaya't wala siyang obligasyong sundin ang mga utos ni Mimiko. Agad na naintindihan ni Mimiko na hindi ibubunyag ni Yulia ang detalye ni Kurt, kaya't umayon siya sa isang bagay, na siguraduhin ni Yulia na hindi aalis si Kurt patungong ibang bansa. Bukod pa dito, nag-alok siya. Kung papayag si Kurt na magtrabaho para sa royal family, handa si Mimiko na ipagkaloob sa kanya ang ranggo ng count, pati na rin ang hindi limitadong mga pribilehiyo na gamitin ang Royal Research Laboratory at tamasahin ang lahat ng mga benepisyo nito. Yulia ay umalis mula sa tindahan ni Mimiko, at kinabukasan, nagpunta siyang muli sa bundok upang makipagkita kay Kurt. Ngunit laking gulat niya nang matuklasan na nakapagpatayo si Kurt ng isang buong bahay sa isang gabi lamang. Sa kabila niyon, ipinaliwanag ni Yulia na may kaibigan siya na gustong i-hire si Kurt bilang royal mage. Kapag tinanggap niya ang posisyon, ituturing siyang isang maharlika kaya tiyak na magkakaroon siya ng magandang sahod at mga benepisyo. Hindi makapaniwala si Kurt na inalok siya ng ganoong kahangahangang trabaho, pero tiniyak sa kanya ni Ulicia na totoo ang alok. Tinanong siya ni Ulicia kung ano ang gusto niyang gawin, pero sinabi ni Kurt na tatanggihan niya ito. Hindi makapaniwala si Yulia na tatanggihan ni Kurt ang alok, dahil sino ba naman ang tatanggi sa pagkakataong maging royal mage. Ako man ay nagulat dahil napakababaw ng dahilan ni Kurt sa pagtanggi, iniisip niyang hindi siya karapat-dapat sa isang posisyong mas mataas sa iba, at umaasa pa rin siyang makabalik bilang tagagawa ng mga gawaing bahay ng Flaming Dragon kahit pa kailangan niyang magmakaawa para tanggapin siyang muli. Samantala, ang grupo ng Flaming Dragon ay binubugbog ng isang halimaw na punong kahoy. Hindi magamit ni Golova ang kanyang fire magic sa hindi malamang dahilan kaya't hiniling niya kay Marlepist na gamutin siya. Matagal na siyang sinusubukang gamutin ni Marlepist pero hindi gumagana ang kanyang healing magic tulad ng dati. Hiniling ni Golova sa bagong miyembro na gumamit ng fire magic para talunin ang puno, pero hindi marunong ang bagong tao ng fire magic, na siya namang trabaho ni Golova. Wala na ang chemistry ng grupo mula nang umalis si Kurt, at si Banden lang ang nakapapansin na unti-unti nang guguho ang kanilang grupo.
Balik kay Kurt, ang trabaho niya ngayon ay tumulong kay Ulysses sa pagmina ng mga hiyas. Sinabi niya sa kanya na may nahanap siyang magandang gemstone kahapon kaya makakahanap pa siya ng mas marami para kay Yulia. Masaya si Yulia sa sigasig niya, pero nag-aalala siya na baka pagod na si Kurt mula sa trabaho kahapon. Sinabi naman ni Kurt na huwag siyang mag-alala dahil nakatulog siya ng 6 na oras kagabi. Nabigla si Yulia at nagsimulang magbilang sa isip kung paano nagawang magpatayo ng buong bahay ni Kurt at nakakumpleto pa ng 6 na oras na tulog. Pero inakala ni Kurt na galit si Ulysses sa kanya dahil masyado siyang natulog, kaya humingi siya ng tawad at nangakong babawi sa kanyang catamaran. Kailangang ipaliwanag ni Ulysses ang lakas ni Kurt sa kanya balang araw, pero hindi niya alam kung paano sisimulan, kaya nagpatuloy na lang sila sa pagmimina. Dinala ni Kurt si Ulysses sa lugar na nahanap niya. Kahit mukhang ordinaryong bahagi ng kagubatan, sinabi niyang makakahanap siya ng magagandang bato rito. Binalaan din niya si Yulia na huwag maghukay lampas 500 metro, na para bang aksidente mong magagawa iyon. Umalis na si Kurt kaya't tinanong siya ni Yulia kung saan siya pupunta. Ipinaliwanag ni Kurt na may pupuntahan siyang ibang minahan at magkikita na lang sila ulit mamaya. Buong araw naghukay si Ulysses at sa hapon ay nahanap niya ang isang malaking topaz gem. Inilagay niya ang lahat ng gintong barya mula sa magic gem sa account ni Kurt dahil siya ang nakahanap ng mga iyon. Pero dahil siya ang nakahanap ng topaz, magagamit niya ang kita para pambayad ng buwis. Maaari rin sana niyang kumbansihin si Kurt na gawing magic gem ito para mas lumaki ang kita, pero nagdesisyon siyang huwag samantalahin ang kabaitan ni Kurt. Dahil dito, nagdesisyon siyang puntahan si Kurt. Batay sa mga nakita niya sa ginagawa ni Kurt, alam niyang susobra ito, pero hindi niya inasahang nakagawa na ito ng buong sistema ng tunnel sa loob lamang ng 8 oras. Lumabas din si Kurt at sinabi niyang sa kasamaang palad ay kaunti lang ang nahanap niyang bato na hinahanap niya. Lahat ng iba pa ay puro walang kwentang bato kaya't plano niyang itapon ang mga iyon pagkatapos. Tiningnan ni Ulysses ang kariton ng bato at mukhang masyadong maganda ang mga iyon para ituring na basura. Tinanong niya si Kurt kung ano ang mga iyon. Ipinaliwanag ni Kurt na ang mga iyon ay mithril ores, pero sa nayon ni Kurt, sobrang karaniwan ang mithril kaya't palagi lang nila iyong itinatapon kapag nakakita sila. Walang masabi si Ulysses sa narinig niya. Gusto na rin niyang malaman kung anong klaseng nayon ang pinanggalingan ni Kurt. Tinanong niya kung anong hiyas ang hinahanap ni Kurt kung ang mithril para sa kanya ay basura. Kinuha ni Kurt ang isang maliit na bato at sinabi niyang ang hinahanap niya ay orichalcum, pero kaunti lang ang nahanap niya, sapat lang para punuin ang isang maliit na kahon. Ang orichalcum ay kilala bilang metal ng mga Diyos kaya kahit 1 gramo lang ay milyones na ang halaga, at basta-basta lang nakahanap si Kurt ng isang kahon nito. Hindi alam ni Yulia na may orichalcum sa ganitong lugar, pero sinabi ni Kurt, pwede mo iyang main kahit saan, kailangan mo lang maghukay ng 8 kilometro pababa sa lupa para makuha. Si Ulysses ay nagdesisyong sapat na ang pagmimina para sa araw na ito at dahil sapat na ang topaz na nakuha niya para pambayad ng buwis, tapos na ang kontrata niya kay Kurt. Ibig sabihin, kailangan nang maghanap ni Kurt ng ibang trabaho dahil wala pang nagsasabi sa kanya tungkol sa bundok ng ginto sa kanyang bank account. Habang papunta siya sa ahensya, nasalubong niya si Bandana at natuwa siyang makita ito, pero tinanong niya kung anong ginagawa nito doon. Sinabi ni Bandana na hindi na siya bahagi ng Flaming Dragon, pero may mas malalim pang kwento dito. Pagkatapos ng palpak nilang misyon, pumunta si Galova sa isang 5-star restaurant para kumain ng masarap, pero kumpara sa luto ni Kurt, lasang basura ang lahat ng pagkain doon. Galit na galit si Galova kaya sinira niya ang lugar at umalis nang hindi nagbabayad. Habang naglalakad siya sa isang eskinita, nasalubong niya si Bandana at sinabihan siyang sumobra siya sa pagsira ng restaurant. Pero ang iniintindi lang ni Galova ay makakain ng masarap, kaya inutusan niya si Bandana na hanapin si Kurt at pilitin siyang bumalik kahit kailangang pilayin ito. Halatang nawawala na sa katinoan si Galova kaya hindi na siya pinagtalunan ni Bandana. Sa halip, kinuha niya ang teleportation crystal ni Galova at tumakbo palabas ng eskinita. Habang umaalis siya, nakita niyang papalapit ang mga bantay ng lungsod sa kinaroroonan ni Galova, at dahil wala na siyang teleportation crystal, siguradong mahuhuli siya dahil sa ginawa niya sa restaurant. Bukod pa rito, pinatawag si Marl ng simbahan kaya opisyal nang nagkawatak-watak ang Flaming Dragon. Bagaman hindi binanggit ni Bandana ang karamihan sa detalye tungkol sa pagkabaliw ni Galova, nalungkot si Kurt nang marinig na wala na ang Flaming Dragon dahil hindi na siya pwedeng bumalik. Pero hindi maintindihan ni Bandana kung bakit gusto pa niyang bumalik. Ipinaliwanag ni Kurt na malaki ang utang na loob niya kay Galova at hindi pa rin niya alam kung gaano kasama ito, kaya malungkot siya na hindi na sila makakatrabaho muli.
Si Bandana naman ay wala talagang pakialam kay Golova dahil ginamit lang niya ito bilang dahilan para bantayan si Kurt. Dahil papunta si Kurt sa ahensya, inisip ni Bandana na naghahanap ito ng trabaho, at kung ganoon, may perfectong alok siya. May kaibigan siyang naghahanap ng katulong sa kanyang pagawaan, at mukhang magandang trabaho ito dahil Italier Master ang kaibigan niya. Iilan lang ang Italier Master sa buong mundo at malaki ang impluwensya nila, kasing taas ng isang Viscount. Tinanong ni Bandana si Kurt kung gusto niya ang trabaho, at sabik siyang pumayag kaya binigyan siya ng mapa at pinapunta na. Sa wakas, nakarating si Kurt sa pagawaan ng Italier Master pero nagtaka siya dahil mukhang karaniwang bahay lang ito. Kumatok siya at isang maliit na babaeng elf ang sumagot. Nagulat si Kurt dahil hindi niya inaasahan na ang Italier Master ay isang batang babae, pero ipinaliwanag ni Michelle na assistant lang siya ng master. Sinabi ni Kurt na naroon siya para sa trabaho, at natuwa si Michelle dahil kailangan talaga niya ng tulong. Dinala niya si Kurt sa kusina at pagkasampo niya pa lang sa loob, naamoy na agad niya ang amoy ng Davy Jones locker. Humingi ng paumanhin si Michelle sa gulo ng kusina pero hindi siya pinahinto ng master kaya hindi siya nakapaglinis. Biglang tinawag ng master si Michelle kaya dali-dali siyang umalis at pinakiusapan si Kurt na tulungan siyang maglinis. Medyo nadismaya si Kurt dahil akala niya tutulong siya sa Italier Master, pero simple lang naman ang gawaing bahay kaya nagsimula na siya. Pagkalipas ng 30 minuto, malinis na ang buong kusina pero hindi sinabi ni Michelle kung ano na ang susunod kaya naglakad-lakad si Kurt sa mga pasilyo para hanapin siya. May nakita siyang pinto at kumatok siya. May babaeng nagsabing pumasok siya, pero pagpasok niya, nakita niyang halos hubad na nakahiga ang babae sa kama. Natarante si Kurt at humingi ng paumanhin sa abala pero tila hindi naman ito apektado. Nang makita niya itong ganoon, ipinaliwanag ni Kurt na hinahanap niya si Michelle, kaya sinabi ng babae sa kanya na nasa basement si Michelle. Papunta na sana si Kurt para hanapin si Michelle pero napansin niya ang maitim na marka sa tiyan ng babae. Nakilala niya itong isang sumpa kaya tinanong niya kung pwede niyang tingnan ito ng mas malapitan. Pumayag ang babae kaya lumapit si Kurt at sinimulang salatin ang bahaging may sumpa. Ang mga sumpang ganito ay karaniwang sumisira sa mga internal organs sa paligid ng apektadong bahagi, kaya malamang na sobrang hirap para sa babae na kumain. Pero lumalabas na buo pa rin ang tiyan niya kaya inalok ni Kurt na ipagluto siya. Samantala, nakipagkita si Yulisha kay Mimiko para pag-usapan ang Mayet Hill at halang na nahanap ni Kurt. Hindi pa nga niya ginawang magic crystal pero lampas 50,000 gintong barya na agad ang halaga nito, kaya nagsisimula ng mag-alala si Yulisha. Tinanong niya si Mimiko kung ano ang maaaring mangyari kapag nalaman ng mga tao ang tungkol sa kakayahan ni Kurt. Sa pinakamagandang kaso, maaaring dukutin si Kurt at gawing alipin, sa pinakamalala, ipapaslang siya dahil sa sobrang panganib niya. Tinanong ni Mimiko si Yulisha kung ano ang plano niya para kay Kurt, at sa ngayon ay iniisip niyang gawin itong isang Atelier Master para magkaroon ito ng kapangyarihang hindi siya mapagsamantalahan ng iba. Balak din niyang maging tagapagbantay ni Kurt. Pero mahirap itong kumbansihin dahil masyado siyang manhid para mapansin kung gaano siya kahusay at mas lalo pang mabigat dahil palagi niyang minamaliit ang sarili niya. Kaya kailangan ng kumilos ni Yulisha bago pa mapahamak si Kurt. Samantala, katatapos lang lutuin ni Kurt ng lugaw para sa babaeng nakilala niya, nang biglang lumabas mula sa basement sina Michelle at ang Italier Master na si Alia. Pareho silang nagulat na hindi na mukhang biohazard ang kusina, at higit pa doon, na nalinas ito ni Kurt sa ganang kaikling panahon. Napansin ni Alia na nagluluto si Kurt ng lugaw, kaya ipinaliwanag niyang nagutom ang babaeng nakita niya sa isang silid. Medyo nag-alala si Alia na nakita ni Kurt ang babae kaya pinanggakuan niya itong huwag sabihin sa kahit sino ang tungkol sa kanya. Nangako si Kurt kaya sinabi ni Alia na pwede na siyang umuwi at binigyan siya ng 3 pilak na barya. Nagulat si Kurt na binayaran siya ng ganoon kalaki para lang sa paglilinis ng kusina, pero sabi ni Alia ay karapat-dapat siya doon dahil sa sipag niya, at inimbitahan siyang bumalik kinabukasan. Maya-maya, pumunta si Aphilia sa silid ng babae dala ang lugaw na niluto ni Kurt. Pinapaalalahanan niya itong bawal siyang ipakita sa iba, pero sa ngayon ay tila wala namang banta si Kurt kaya hindi siya nag-aalala na isisiwalat nito ang sikreto. Hindi pa kumakain sila kaya sinabi ni Aphilia na sandali lang at susubukan muna niya kung may lason ang lugaw. Pero sabi ni Le, hindi na kailangan. Sandali lang daw silang nag-usap ni Kurt pero ramdam niya sa kanyang kutob na mabuting tao ito. At saka, wala naman daw saysay na lasunin pa siya kung ganoon nakalala ang kanyang sumpa. Sanay na siyang pagdudahan ng mga tao sa paligid niya, pero sa pagkakataong ito ay gusto niyang magtiwala ng buong buo. Naiintindihan iyon ni Ophelia kaya pinayagan siyang kainin ang lugaw.
pero pagkapagkain nila ng unang subo, bigla siyang pinagpawisan ng matindi at natamba sa sahig. Akala ni Alia ay talagang ang nilaso ni Kurt ang pagkain kaya handa na siyang mag-umpisa ng paghahanap para patayin ito. Ngunit biglang bumangon sila at sinabing ayos lang siya. Sa katunayan, pakiramdam niya ay mas magaling pa siya kaysa dati, nabali ang sumpa. Walang ideya si Alia kung paano niya uunawain ang nangyari dahil ang sumpang ganoon kahirap baliin ay hindi basta-basta nawawala, pero malinaw na ang pagkain ni Kurt ang bumasag dito. Sa parehong oras, ang lihim na organisasyong naglagay ng sumpa kay Lee ay nagsasagawa ng pulong dahil nalaman nilang nabasag na ang sumpa. Balak sana nilang gamitin iyon para patayin si Lee mula sa malayo, pero ngayon ay kailangan na nilang gumamit ng mas matitinding paraan. Kinagabihan, pumunta sina Ophelia at Lee sa tindahan ni Mimiko dahil may mahalaga silang kailangang pag-usapan. Tinanggal ni Lee ang kanyang hood at agad siyang nakilala ni Mimiko at Ulysses bilang ang ikatlong prinsesa ng kaharian. Ipinaliwanag ni Ophelia na may malakas na sumpang inilagay kay Lee bilang tangka sa kanyang buhay. Hindi pa nila alam kung sino ang may pakana, pero sila lamang ang anak ng hari at ni Prinsesa Fran mula sa kahariang Gurumako, kaya ang kanyang pag-iral ay tila simbolo ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang kaharian. Malinaw na may balak si Selma na pasimulan ang digmaan. Masaya si Mimiko na ligtas sila pero nagulat siya na nabasag nito ang ganoong kalakas na sumpa. Gayunpaman, sinabi nila na hindi niya iyon nagawa mag-isa, ang sumpa ay nabasag ng isang lalaking nagngangalang Kurt. At pagkarinig ng pangalan niya, nagulat at nataranta agad ang dalawa. Ipinaliwanag ni Ophelia na nakawala si Lies mula sa sumpa matapos niyang kainin ang essential na lugaw ni Kurt, at nagtataka si Ulicia kung ano pang mga imposibleng bagay ang nagawa ni Kurt sa loob ng 6 na oras na nawala siya rito. Biglang nagsalita si Mimiko at sinabi na ang taong naglagay ng sumpa kay Lies ay tiyak na may koneksyon sa isang gumagamit ng sumpa at may sapat na impluwensya upang makialam sa anti-curse barrier sa paligid ng palasyo. Mayroon siyang 3 pinaghihinalaan na akma sa mga pamantayang ito, at kabilang dito si Senador Ova, ang unang general ng Royal Expeditionary Forces, si Pope Tristan ng Poland Church, at si Isidora, ang ikatlong reyna ng kaharian. Bagaman sang-ayon sina Ophelia at Lies na kayang pakialaman nina Tristan at Isidora ang anti-curse barrier, hindi nila iniisip na kayang gawin ito ni Senador Ova. Sumagot si Ulicia na may koneksyon si Senador Ova sa Thieves Guild at eksperto sila sa ganitong bagay. Dahil walang tiyak na paraan upang matukoy ang salarin, nagpanukala si Ophelia ng isang plano. Sinabi niya na maglalagay sila ng patibong upang malaman kung sino ang gustong saktan ng prinsesa. Ipinaliwanag niya na ayon sa batas ng kanilang bansa, naging ganap na adult si Lies matapos ang kanyang 15 kaarawan at kailangan na niyang maglaan ng 1 taon para sa pagsasanay. Sinabi ni Ophelia na gagawa sila ng peking pagawaan para doon at mag-iimbento ng isang huwad na Aethermeister upang mga siwa sa pagsasanay. Kapag nagsimula si Lies na magsanay sa ilalim ng huwad na Aethermeister, susubukan ng kanyang mga kaaway na magkalap ng impormasyon tungkol sa kanyang guro, ngunit dahil peke ito, wala silang mahahanap. Naunawaan ni Mimiko na kung masyadong magsusumikap ang mga kaaway ng prinsesa na alamin kung sino ang kanyang guro, mabubunyag nila ang kanilang sarili, ngunit hindi alam ni Ophelia kung saan sila makakahanap ng taong kwalipikado para sa papel ng huwad na Aethermeister. Si Ulicia ang may sagot sa kanyang problema at agad niyang ipinakita ang mahiwagang kristal na ginawa ni Kurt. Habang naguguluhan si Ophelia sa pagkakatuklas na higit sa isang SSS rank skill ang taglay ni Kurt, lubos namang humanga si Lies. Samantala, nagtungo si Kurt sa pagawaan ni Ophelia kinabukasan ngunit sarado ito. Nakasalubong niya si Michelle paglabas at sinabi nito na matapos siyang bisitahin kahapon, umalis na si Ophelia kaya wala siyang trabahong gagawin. Nalungkot si Kurt sa kanyang narinig ngunit agad siyang na-distract ng kanyang kumakalam na tiyan. Pumunta siya agad sa isang bahay panuluyan upang kumain at doon niya narinig ang ilang adventurers na nag-uusap tungkol sa pagkansela ng kanilang misyon dahil umatras ang kanilang porter. Naisip ni Kurt na ito na ang pagkakataon niyang makahanap ng trabaho at nilapitan niya ang mga adventurer para mag-alok. Sinabi ng babae na mukhang hindi man lang kayang buhatin ni Kurt ang sarili niyang timbang. Ngunit sinampal siya ng knight at sinabi kay Kurt na hindi siya mukhang sapat na malakas para tulungan sila dahil maghuhuli sila ng mga golem na mahigit 200 kilo ang bigat. Masiglang sinabi ni Kurt na kaya niyang buhatin ang 200 kilo ng walang problema at upang patunayan ito, binuhat niya ang 2 lalaki sa grupo. Una niyang binuhat ang samurai at pagkatapos ay ang knight na may suot na buong armor, kaya namangha ang lahat sa bahay panuluyan. Matapos patunayan ang kanyang kakayahan, nakuha ni Kurt ang trabaho bilang porter ng grupo para sa misyon at nang matapos ang pagpapakilala, napagtanto niyang mababait ang mga ito.
Nagpasya siyang gawin ang kanyang makakaya upang hindi sila bigan. Ngunit nang papasok na sila sa isang dungeon, nadulas siya sa isang slime at na-stuck. Sinabi ng ranger na si Senna na tusukin niya ang core ng slime upang patayin ito, ngunit hindi man lang niya ito nagawa at ang sarili niya ang nag-serve niya. Labis na nadismaya si Senna sa kakulangan ng kanyang kakayahang lumaban, ngunit tinalo niya ang slime para sa kanya. Humingi ng paumanhin si Kurt sa kanyang grupo dahil sa pagkaantala, ngunit sinabi nila sa kanya na huwag siyang mag-alala dahil ang trabaho niya ay magbuhat lang ng mga gamit at tungkulin nilang panatilihing ligtas siya. Isa itong kakaibang karanasan para kay Kurt dahil dati, palaging nagagalit ang kanyang mga kasamahan tuwing nagkakamali siya. Napaiyak siya dahil dito ngunit pinunasan niya ang kanyang luha at ipinagpatuloy ang misyon. Nang makarating sila sa kuweba, pinakalat ni Senna ang kumikislap na lumot para mas lumino ang paligid at napansin ni Kurt ang sariwang ebak ng goblin. Sinasabi ng mga adventurer sa kanya na kaya nilang talunin ang ilang goblin ng madali pero kailangan nilang tumakas kapag nakasalubong nila ang isang grupo. Nagpatuloy sila at may nakita si Kurt sa pader ng kuweba nang biglang may mapansin ang mga adventurer na goblin. Pinatay nila ito agad pero nakatawag ito ng mga kasama bago mamatay. Maya-maya ay nagsimulang marinig ang mga goblin mula sa magkabilang direksyon at na-realize ng mga adventurer na wala na silang takas. Sinabi ni Kurt na may nakita siyang lihim na lagusan na maaari nilang gamitin para makatakas pero nagpas siyang gumawa ng ibang plano ang mga adventurer. Pagkabukas ni Kurt ng lihim na pinto, sinundan siya ni Senna at sinabing tutulungan siyang makahanap ng labasan pero sa halip ay isinara niya ang pinto. Nagtaka si Kurt sa ginagawa niya pero sinabi ng mandirigma at ng samurai mula sa kabila na wala na silang ibang paraan para makatakas dahil dumarating na ang mga goblin mula sa magkabilang panig kaya't nagpasya silang manatili at pigilan ang mga kalaban habang sina Kurt at Senna ay hahanap ng daan palabas. Nabigla si Kurt at sinabing lalaban din siya pero pinatahimik siya ni Senna at sinabing hindi na niya kayang pumatay ng slime at magiging pabigat lang siya. Labis ang pagkalungkot ni Kurt nang mapagtanto niyang isinusugal ng dalawang adventurer ang kanilang buhay para sa kanya at wala man lang siyang magawa para tumulong. Pero sinabi ni Senna na makakaligtas sila. Sinabi niya kay Kurt na kailangan nilang mabilisang makahanap ng daan palabas pero habang pinapakalat niya ang kumikislap na lumot sa paligid, nakakita siya ng Iron Dragon Golem at napatigil sa takot. Samantala, dinala ni Yulia si Lies sa tinutuluyang ini Kurt pero wala siya sa kanyang kwarto. Biglang lumitaw si Bandana sa labas ng kwarto at sinabing pumunta si Kurt sa isang kuweba sa hilaga kasama ang isang grupo ng adventurer. Agad lumabas si Yulia para tingnan kung sino ang nagsasalita pero wala na si Bandana pagdating niya. Naisip ni Yulia na maaaring isang bitag iyon pero mas nag-aalala siya kay Kurt kaya nagpasya siyang pumunta sa kuweba para hanapin ito. Sinabi ni Lies na sasama siya dahil marunong siya ng mahika para protektahan ang sarili at wala nang nagawa si Yulia kundi pumayag. Pagdating nila sa kuweba, nakita ni Lies ang mga bakas ng paa ni Kurt. Pagkatapos ng matigas na bahagi ng sahig kung saan natapos ang mga bakas, gumamit siya ng mahika para palakasin ang kanyang pandama at inakala ni Yulia na papatalasan niya ang kanyang pandinig para hanapin si Kurt, pero sa halip ay pinatalas niya ang kanyang pang-amoy at inamoy ang mga pader para sundan ang direksyon ni Kurt. Na-shock at nainggit si Yulia kay Lies pero bigla siyang nakarinig ng mga ingay mula sa dikalayuan. Napagtanto niyang may nakikipaglaban sa mga goblin sa unahan at nagpasya siyang tumulong. Pinalakas ni Lies ang kanyang lakas gamit ang mahika at tumakbo si Yulia para iligtas ang dalawang adventurer na napalibutan ng mga goblin, iniwan silang ligtas. Samantala, nagka-breakdown si Senna dahil sa mga Iron Dragon Golem sa harap nila. Alam niyang aatakihin sila ng mga ito kapag sinubukan nilang dumaan kaya masasayang lang ang sakripisyo ng kanyang mga kasama. Nalungkot siya pero sinabi ni Kurt na ngumiti siya dahil makakatakas sila. Inisip ni Senna na nababaliw siya pero biglang lumakad si Kurt papunta sa mga Dragon Golem na kalmado. Natarante siya nang mag-activate ang mga golem at umatake pero nailagan ni Kurt ang mga atake at nakasampas sa kanila sa isang iglap. Sa isang saksak ng kanyang dagger, nabali niya ang buntot ng golem. Tinangka siyang atakehin ng Dragon Golem pero naiwasan din iyon ni Kurt at pagkatapos ay binali ang ulo ng golem sa isa pang hampas. Wala nang nagawa si Senna kundi ang titigan siya sa takot at paghanga habang mabilis na winawasak ni Kurt ang mga golem isa-isa. Tinanong siya ni Senna kung ano ang ginawa niya, at simple lang ang sagot ni Kurt, dati raw siyang nagmimina ng Iron Golem sa kanilang nayon. Biglang bumukas ang pinto sa isang malakas na sipa ni Yulia na naghahanap kay Kurt, at nagsimulang ikwento ni Senna sa pagkagulat kung paano winasak ni Kurt ang mga Iron Golem gamit ang kanyang daga. Hirap man maniwala si Yulia, pero nagpasya siyang unahin muna ang mas mahalagang bagay. Sinabi niya kay Kurt na ligtas ang mga adventurer na kasama niya at may mahalaga siyang balita,
malapit nang itayo ang isang bagong 8 taong workshop at magtatrabaho siya roon bilang bodyguard. Inanyayahan niya si Kurt na magtrabaho rin doon dahil mataas ang rekomendasyon sa kanya ni Alia matapos ang trabaho niya sa bahay nito. Natuwa si Kurt sa balita pero nag-alinlangan dahil pakiramdam niya ay kailangan pa niyang manatili sa adventurer party. Gayunman, hinikayat siya ng mga adventurer na huwag palampasin ang bihirang pagkakataon. Dagdag pa ni Yulia, dahil bago pa lang ang workshop, kailangan nila ng maraming manggagawa, kaya magpapasya siyang kunin na rin ang adventurer party. Natuwa ang lahat sa kasunduan, at sinabi ni Yulia kay Kurt na dapat niyang ipasuri ang kanyang mga non-combat abilities bago siya magsimulang magtrabaho sa workshop. Pumayag si Kurt at nagtungo sa temp agency kung saan dumating si Mimiko mula sa kapital para sa pagsusuri. Matapos ang assessment, nagdiwang si Kurt kasama ang kanyang mga kaibigang adventurer, pero nag-usap sina Yulia at Mimiko tungkol sa resulta. Sinabi ni Mimiko na sinabi niya kay Kurt na B-rank ang kanyang kakayahan sa pagluluto, paglilinis, at pagmimina, at C-rank naman sa iba pa, ngunit pawang kasinungalingan iyon. Ang totoo, SSS rank ang kakayahan ni Kurt sa lahat ng bagay. Ayon kay Mimiko, mabuti na lang at siya ang nagsagawa ng pagsusuri dahil magiging napakapanganib kung kakalat ang balitang ito. Pagkasabi niya nito, may narinig silang mahinang iyak at paglingon nila. Nakita nilang sinusubukang takpan ng receptionist ang kanyang mga tainga upang kumbansihin sina Mimiko at Yulia na wala siyang narinig. Salamat sa panunood. Kung gusto nyo pa ng ganitong content, comment nyo lang, like and subscribe na din kayo mga lods.